process matapos kinwestiyon ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada ang umano'y kawalan ng due process matapos siyang sampahan ng mga kaso sa Sandigan Bayan. Ayon sa senador, hindi raw nabigyan ng sapat na panahon ang kanilang kampo upang suriin ang mga resolusyon bago ito isinampa. Si Sheena Torno sa detalye ng balita. Naghahanda na ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada ng mga legal na hakbang upang questionin ang naging proseso sa pagsasampa ng mga kaso laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ng senador na kabilang sa ebidensyang isinasantabi ay ang liham ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na ipinadala sa Office of the Ombudsman. Nakasaad sa liham ng LBRMO na walang record si Estrada na nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Giit pa ni Senator Jinggoy, mahalaga ang naturang dokumento dahil taliwas ito sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Hindi rin daw siya nabigyan ng sapat na pagkakataon upang makita at mapag-aralan ang mga resolusyon ng Department of Justice at Ombudsman na isinampa sa Sandigan Bayan. May seryosong implikasyon raw ito sa kanyang karapatan sa due process. Dagdag pa ng mambabatas, tila minadali ang kaso laban sa ilang senador ng mayorya matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Sa kabila nito, sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na kung ito man ang kapalit ng kanyang paninindigan, handa umano niya itong harapin. Matatandang una na ring isiniwalat sa Senado na may ilang miyembro ng mayorya na manay tinatakot na kasuhan at ipakulong kapag hindi kumalas sa grupo. Kabilang sa nakatakdang sampahan pa ng kaso mula sa mga miyembro ng mayorya sina Senator Joel Villanueva, Senator Rodante Marcoleta at si Senator Cheese Escudero. Si Senator Jinggoy Estrada ay nahaharap sa plunder at kasong graft kaugnay ng munay 500 million pesos na kickbacks mula sa manumalyang flood control project. Ninyo, namimili lang yata kayo kung sino yung i-prosecute ninyo. Ngayon, nandito na at dahan-dahan lumalabas na ang katotohanan. At dahan-dahan na, at ang pinakamaganda, kung talagang may kaso, kung sila ba naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghusga. At kaya naman, ito na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Alamin nyo, ilabas ninyo lahat ng katotohanan. Ito ang ating ngayong ginagawa. Hindi pa tapos ito. Patuloy pa ang investigasyon. Patuloy pa ang mga pag-imbestiga at pag-aaral at sa intelligence and information gathering tungkol sa mga iba't ibang aligasyon kung kani-kanino pa. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan doon sa, kung titignan ninyo, kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. So, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman at sa DOJ, ang mga findings nila, ito ang naging resulta ngayon. So, it has nothing to do with the alignment. Kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. I'm not saying it will be, but if the alignments are different again in terms of the majority, far-fetched when you're talking about control and political dynasty and perpetuation in power. Ito po si President Bongbong Marcos ay sa tingin nyo lamang ay mayumi at pahinahon magsalita. Pero marunong po ito. Marunong po ito. Nakikita naman natin sa strategy na lahat ng oposisyon ay kinakasuhan. Kasama na ngayon si Senator Rodante Marcoleta. Kaya pakinggan natin ang kapatid ng presidente, ang kanyang ate, si Senator Amy Marcos, sa kanyang privilege speech tungkol sa planong mag-amenda ng Constitution through a Constituent Assembly. Tingnan natin. Thank you very much. Magandang hapon po, Madam President, our Majority Leader, the ladies and gentlemen of the Senate. I rise today
on a matter of personal and collective privilege to address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to upend the new Senate leadership and worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video presentation. Charter change na sinasabi ni Senator Amy Marcos ay Constituent Assembly ang pamamaraan dahil kontrolado ng BBM administration ang House of Representatives. Ayon sa Article 17 ng Konstitusyon ng Pilipinas, ang Constituent Assembly ay maaring magpasa ng mga amendments sa konstitusyon sa paraan ng pagboto ng Congress or House of Representatives at Senado by 2/3 vote. So sa House of Representatives, 2/3 vote at sa Senado ay 2/3 vote. Siyempre, mag-aaway po ang Senado at House of Representatives niyan kung ang 2/3 vote ba ay voting jointly or separately. Natural lamang po na ang interpretation dyan ay voting separately because we have two houses. The lower house, which is the House of Representatives, and the upper house, which is the Senate. So they must vote separately, and each house must get 2/3 vote. And in the Senate, again, that is the same 2/3 vote that you need to impeach Vice President Sara, which is 16 votes, which means that there is no way that this present minority bloc can pass amendments through a constituent assembly. But you know, Bongbong Marcos is always full of surprises and will never know what else, what magic tricks he's going to pull out of his hat. Remember, a constituent assembly, after po bumoto ang House of Representatives at ang Senate separately na makakuha man sila ng 2/3, kung makakuha sila, ay kailangan po may ratification pa ng mga amendments na yan na ibobotohan ng mga tao. Kaya kung po sinasabi na anong magic tricks, because dumaan po ako sa martial law ni President Ferdinand Marcos, our dictator, who was very, very bright, number 1 in the bar, UP College of Law, very, very bright, such that he wanted to be a dictator, but he termed it a constitutional dictatorship. So pinamindahan niya ang konstitusyon and had his own provisions in the Constitution na meron siyang amendment number 6, which was his power to make laws by himself na wala ang batasang pambansa. Pero naalala ko, paano ba nila ni-ratify yung konstitusyon ni Ferdinand Marcos? Alam nyo ba ang mga kwento doon? Ang mga tao, binibidyo, pinipicturan sa mga assembly sa barangay at tinanong, siyempre mga tao, kami, pagka-raise ng vote ng hands, yan na, by overwhelming vote, ratified na ang konstitusyon ng Pilipinas, ng bagong constitutional dictatorship ni Marcos. At nang umakyat man ito sa Supreme Court, ay panalo pa rin si Marcos. Kaya sinasabi ko sa inyo na sabihin ba nila, masyado kaming suspitsoso? Hindi po kami suspitsoso. Kami po ay kinakabahan dahil dumaan na kami sa unang martial law ni Ferdinand Marcos at hindi po yun namin makakalimutan. Pero ano na po ba nangyayari ngayon? Hindi po ba para bang disguised na martial law itong mga nangyayari sa atin? May mga oposisyon
na senador at na iba pa na ngayon kinakasuhan na. Isa-isa, hindi lamang isa-isa, kundi successively o sunod-sunod. Ngayon, isasali na nila si Senator Rodante Marcoleta. Sabi, lalabas na daw ang plunder charges laban kay Jinggoy. At ikakasuhan din si Cheese Escudero. At kakasuhan pa ni NBI Attorney Matibag si Vice Mayor Attorney Respicio for inciting to sedition. Alam nyo, ang nakakatakot talaga nung panahon ng Marcelo ay basta na lang po dadamputin kayo at wala namang warrant, arrest warrant, wala. Ito naman ngayon siguro, meron naman silang iproproduce na warrant. Pero may nabasa po ako na isang post